Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Another day is another vlog for you to learn. Pero bago natin ituloy ang video, nais ko munang magpasalamat sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin, pati sa Facebook page natin, Burntam HPT TV also. At syempre, huwag niyo munang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba at makapagbigay ng idea. At syempre, paki-hit na rin yung notification bell para update ka sa mga next videos natin. At sa ibang videos natin, paki-check yung mga DIY natin sa mga pajero natin. Yan, yung mga pajero owners dyan, mga especially sa mga naka 4x4 at sa mga DIY vlogs din natin sa mga Yamaha natin. Mio. Yan, flex mo muna yung shop. Yun. Yan, tapos bago natin makalimutan, Analos Vlog, paki-subscribe na rin sa mga motivational quotes or novels niya. Ayan, okay? So, check nyo rin po yung bagong group page natin para sa mga naka-Toyota owners dyan. 9 and 9.5 generation Toyota Corolla. DIY Kalikot Forum, Pangasinan. Are taga Pangasinan ditan, kamusta tayo? At atang agagi, are uncle tayo ditan. Okay? Especially dyan sa San Carlos City, Pangasinan. So wag na natin patagalin mga ka-DIY. Nandito tayo sa 2001 Corolla Altis 1.8G. So may gagawin tayo na ituturo namin sa inyo kung paano magpalit ng hose ng power steering. At yung steering fluid mismo, papalitan na rin natin. Tara! Ito po yung engine bay ng 1.8 DOC. Double overhead cylinder. Okay? Check nyo yung vlog natin kung paano tayo magpalit ng injectors. Tapos yung ignition coil. So ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng hose. Itong power steering natin. Dito sa reservoir niya kasi naglilik na oh. Umaagos na dito. Hindi kasi pwedeng malagyan ng steering fluid tong belt natin. Kakabuse yan. So yan, papalitan na rin natin kasi marumi na. Lilinisin natin to, tatanggalin natin. Pero palitan muna natin to. I-drain muna natin to. Okay? Dito yung gagamitin natin. Naka-DIY. Yan. Gagamit tayo ng suction. Yung parang syringe na malaki. Laki ng size niya, no? So, yung hose na ipapalit natin, 300 PSI. Pwede na yan. Ito yung brand ng hose. Multi-purpose hose. Pwede sa oil, fluid, tapos sa gas, fuel. Tapos gagamit din tayo ng clamp. Okay? Yan. Pasok-usap na natin to. Kasama pala natin si Ricky Boy. So ayan mga ka-DIY, tatanggalin na ho natin yung brake fluid muna. Yun. Tapos ilalagay natin dito. Yan. Ilagay natin ng hose para extension niya, minodify natin. Tatanggalin natin lahat yan para matanggal natin mismo yung lagay ng steering fluid niya. Okay? So, ayan. Tapos ilalagay natin dito. So, ayan. Bili kayo ng ganyan. Meron ho sa Shopee ito mga ka-DIY. Nasa 400 pesos. Pasipsipan ho natin ng mabuti yan. Yan. Dapat walang maiiwan kasi lilinisin natin to bago natin matanggal to. So, pagka ganito na ho yung kulay, kailangan na ho natin linisin. Medyo nangingitim na po kasi yan. Dapat pinkish yan. So, yaman lang din na wala na, tatanggalin na natin yung hose para mapalitan natin. Ito yung ipapalit natin mga ka-DIY. Naka-ready na rin yung clamp niya. Pero yaman lang din na papalitan natin to. Silinisin na natin to, tatanggalin natin pati dito. Ito yung papunta sa power steering pump, itong hose na to. Tatanggalin na gamit ang pliers. Yan, gamit lang po kayo ng pliers or pliers. Yan. Yan, malapit na. Tapos yung isa dito, luluwagan din natin. Yan yung papunta sa steering pump. Luluwagan muna natin yan, tapos ihilain natin yung hose. Tapos para matanggalan natin yan. Yan, tanggalin na rin dito sa kabila. Ayun, so, natanggal na. Pakita natin. Yan po yung natanggal mga ka-DIY. Tapos ito yung ipapalit natin, nasukatan na rin natin. Mas maganda yung medyo mahaba. Kasi babuluktot din natin yan. Okay? Mas maganda, pakita mo yung butas, An. Yan yung butas. Dapat kasi mas masikip pa yung butas. Mas maganda pag masikip. Maluwag na kasi yung luma eh. Yan, so gamitan natin ng T-socket para nahihirapan kasi tayo natanggalin dito yung clamp. Tatanggalin natin buo, tapos iikot natin mismo yung reservoir. Yan, para matanggal natin. Okay, tanggal na. Ikutin natin to. Saka natin hugutin to. Yun, tanggal na. So, palitan na lang natin tong clamp. Sinira na natin tong clamp kasi matigas masyado. Palitan na rin natin tong clamp. Ayan, so ganyan po yung isura niya.
Hindi kasi din natin matanggal dito, kaya tinanggalan natin sa bracket. Okay? So ayan mga ka-DIY, lilinisin na natin to. Okay? Tara, umpisa na natin gamit ng pressure washer. Yan, tanggalin natin yung itim-itim sa ilalim, oh. Ang daming mga residue. So, bababaran natin ng diesel crudo yan. Yan, so nililinisan natin mga ka-DIY, tapos binababaran din natin ng muriatic para mas pumuti. Matanggal yung mga latak. Pakita nga natin yung mga latak niya. Yan, oh. Tapos, mayroon pang iba. Sige, ihulog mo yung ano. Dami, oh. Dahan-dahan lang, ha. Yun. Ganda rin, brasin natin sa ilalim yan. So, habang binababaran natin yan, bababara natin itong mga ka-DIY. Siguro mga 30 minutes to 1 hour pag hindi kayo nagmamadali para talagang malinis. Ilagay muna natin yung ano doon. Diba? Yung hose. Sige. Yan, pinipresuran ho natin ng pressure washer para lumabas yung mga dumi sa ilalim, yung mga latak. Malapit na matapos yan. Yung kulay niya talaga, hindi na talaga puputi kasi sa katagalan na rin, 2001 model pa to eh. Palitan na rin natin to pag nagkapera. So yan, binubluweran din po natin. Kailangan ho kasi na hindi pwede maghalo yung steering fluid sa tubig. Kaya binubluweran po natin na maigi para mapatuyo. Next step naman, pupunasan natin hanggang ilalim para siguradong tuyong-tuyo. Walang naiwan na tubig. So ayan mga ka-DIY, pupunasan din natin dito para malinis bago natin ibalik. Para matanggal yung mga nag-leak niya, yung mga tumulo dati. So ayan mga ka-DIY, binabalik na natin itong dito sa may bandang hose na papuntang steering pump. Yan, iikutin lang po yung diskarte niya. Tapos pinilitan na rin natin ng club kasi sira yung club. Sinira na namin yung club niya. Saan ba yan? Yan, no? Sinira na namin kasi ang hirap tanggalin eh. Kaya pinilitan natin ng bago. Yan na yung bagong pinilit natin na club. Yung ina-adjustan gamit ang flat screw. Or size 8, 7 na ribs. Tapos dudoblehin natin ito. Itong club na to. Dalawa yung club na nilagay natin. Ito sana yung ilalagay natin kaya lang mas matibay sana to. Kaya lang masyadong maluwag. Ito yung dati niya. Oh. Ito mga ka-DIY, dapat make sure nyo na talagang mahigpit na mahigpit para walang tagas. Yan, balik na rin natin yung dalawang nut na size 10 gamit ang T-socket. Tapos dito pa sa isa. Ayan, binabalik na rin yung pangalawang nut. Tapos ilalagay na natin yung hose at lalagyan na rin natin ng lagyan na rin natin ng steering fluid maya. Ito mga ka-DIY yung ipapalit natin. Oh. Ayan. Dapat pagbago malambot ho talaga yan. Habang katagalan, tumitigas yan kasi umiinit. Okay, so lagay nyo na. Bago na rin yung club niya na dalawa. Ayan, pinapasok na ho. Yan yung paglalagay ho nito. Lagyan nyo ho ng mga ka-DIY. Langisan nyo para malubricate siya para pumasok. Para dumulas kasi masyado pang masikip to. Pag bibiglain natin to baka maputol ho kasi yung plastic. Tapos paikutin nyo to. Itong hose. Yan. So okay na. Tapos saka natin lalagay ng ganyan. Kontra mo dyan. Yun. At lagyan din natin ng langis. Okay. Uy. Medyo umikot. Okay na siguro yan. Oh. Masyado na mahaba. Oh. Tapos lagyan na natin to boss. Flat screw. Doon pa sa bandaron pala, lulugan pa natin. Yan, maganda yung sagad yan. Para talagang doon siya kakapit. Tapos, yan. Yung masikip na masikip. Kasi ito rin, dito rin sagad din natin. Ito maganda sa na to eh. Post na to, yung sa na to, tubo. Meron na siyang sariling lock dito. So yan, dito na tayo sa pangalawang clamp. Ihigpitan na po natin, tapos lalagyan na po natin ng steering fluid maya. So yan, lalagyan na po natin ng steering fluid, type 4. Dapat type 4 na kasi yung iba Dextron 3 lang. So ito type 4 na yung nilalagay natin. Saka hindi rin natin to pwedeng punuin mga ka-DIY para hindi ho siya umapaw. May sukat ho yan. Kung tamang-tama lang ho. So ganyan lang dapat. Tapos pagpapaanda rin natin kasi yan, aangat pa yan kasi magkakaroon ng pressure. Oo, may pressure ho yan. So ganyan lang po muna, tapos papaanda rin natin. Yun, nagsisirculate pa siya kaya bumaba siya. Bababa po talaga yan. Dapat ho ganito yung hanggang dito lang. So, dagdagan muna natin. Munon to kasitan mga ka-DIY. Yan o. Dapat ganyan lang yung Hindi kasi pwedeng puno yan. Ganyan lang ho dapat ang label niyan. Okay? So, tama na ho yan.
Yan. Bago natin takpan, punasan natin yung takip. Tapos dapat yung o-ring nito, yung oil seal nito, magandang klase pa kasi dyan din tumatagas minsan eh. Kaya wag nyo rin hong pupunuin kasi tatagas din ho yan. Magsisirculate po kasi yan, magkakaroon ng pressure. So tapos, iti-check din natin mga ka-DIY yung ginawa natin kung tama. Diba? Dapat walang leak. Yan. Dito, oh. Yan, tignan natin. Walang leak. Dito rin, wala. Ayos yung pinagawa natin. Dito rin. Wala rin. Very good. Ganyan lang ho. Punasan nyo to. Lagi nyo i-check to kasi importante yan para sa power steering ano natin. Sa steering natin, yung sa manibela para malambot. Hindi ho siya magalit. Okay? Kasama pala natin na gumawa si Boss Ricky. Hi ka, boss. So, ganun lang po yung proseso kung paano ho magpalit ng steering hose at kung paano ho maglinis ng reservoir ng power steering fluid natin dito sa Toyota Altis natin mga ka-DIY. Sundan nyo lang yung proseso, pero sa pag-DIY, dalawa lang po yung meaning dito sa HPT. Do it yourself at destroy it yourself. So, sa pag-DIY, mag-ingat po kayo. Stay safe po lagi at saka gumamit kayo ng gloves. At siyempre dito sa HPT, kaya kami nag-share because HPT sharing is. Ayan, maraming salamat po sa panonood, sa patuloy na pagtitiwala sa channel natin mga ka-DIY. Input po kayo, mag-comment po kayo sa video na to para gawa tayo ng video kung ano yung pwede nyo ibigay na idea. Hindi lang po, ito na po yung finished product. Ayan, naka-andar na po yung makina, wala na hong pressure. Malinis na rin yung tangke natin, natanggal na rin po yung mga latak. So ayan, check yung ibang DIY vlogs natin. Maraming salamat. To God will be the glory. And Bertam, signing off.